Kaya pala ay hindi sapat para tayo makarating sa finish line. Amen? Pinakikita rito mga kapatid, the every Christian has two lives. Sa ating pong PowerPoint. Amen? We have two lives. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Amen. Ano daw ang pagiging makadiyos? Ito ay pakinabang. Amen. Hindi lang daw sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Amen. So we have two lives as a Christian. Amen. The life you now live, sabi nga, and the life you will live beyond. Hindi tayo namumuhay ng isang buhay lang sa mundo ito. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay may isa pang buhay bilang isang mananampalataya. At yan po yung buhay na ating patutunguhan pagkatapos po dito. Praise the Lord. At sinabi ng Bible, amen, na ito ay ating pakinabang. Ang pagiging makadiyos ay pakinabang daw natin, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay, sa kabilang buhay. So, purihin ng Panginoon, godliness is profitable and beneficial. Amen. Sabi nga mga kapatid, ang definition daw ng godliness ay ito. Godliness is a lifestyle that consistently reflects the character of God. Amen. Ang pagiging makadiyos daw ay isang klaseng pamumuhay. Amen. It is a lifestyle. It is not an event. Amen. Amen. It is a lifestyle, sabi po rito, it is a way of living. Amen. Pamumuhay ito. Hindi lang isang pangyayari sa buhay natin bilang isang mananampalataya. At ang kagandaan po mga kapatid, ng tinatawag na pagiging godliness o godly, ito po yung sinabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, wala po sa ating PowerPoint. Amen. Na tayo po ay binayayaan ng Diyos bilang isang mananampalataya ng tinatawag mga kapatid na maging kabahagi, amen, ng divine attributes ng ating Diyos. We are made in the image of God. Huwag mo natin kakalimutan yung Genesis chapter 1. Amen? This is the foundation of all theology. Pinakilala kung sino ang Diyos. Amen? At pinakilala naman kung sino yung kanyang nilikha bilang tao. Amen. So, bilang nilikha ng Panginoon, sabi nga, we are created in the image of God. Na ang ibig sabihin mga kapatid, we are partakers, amen, of His divine nature. Amen. Kaya itong godliness na ating pinag-uusapan ngayon, this is God's attribute. One of God's attribute. Mga katangian ng Diyos na meron dapat tayo. Amen. Dahil tayo po ay nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Amen. Praise the Lord. Ang wangis talaga nyo, hindi yung nakikita nyo na yan. Mga kapatid, yung nasa loob niya. At iisa lang ang wangis niya. Praise the Lord. In the image, we are made in the image of God. Yung image nyo, panlabas, hindi nyo magugustuhan yan marami. Amen? But itong image na nasa loob, ito yung kakaiba. Amen? This is the divine attributes comes from the Lord. Palakpak sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Timothy, mga kapatid, ang ehersisyo ay may konting pakinabang. Yes. Amen? But ano sabi niya mga kapatid? Ngunit ang pagiging makadiyos, amen, ay mas mahalaga sa buhay natin. Minsan tayo po'y nakafocus lagi sa panlabas. Masyado natin dinidevelop yung ating panlabas na pangangatawan. Pero nakakalimutan natin i-develop yung nasa loob nito. Yung pagiging makadiyos. Kaya hindi na ho tayo lalayo. Hindi na ho natin pahabain mga kwento o usapan mga kapatid. Ang ating pinag-uusapan po natin ang pagiging godly.
Mga tatay, kailangan po makita, ma-develop sa atin ang pagiging makadiyos. You can be religious, sabi nga, but not godly. Hindi ko po ikaw lagi na sa simbahan, godly ka na. Say amen? Ang pagiging godly, mga kapatid, ay mayroong sikreto. Hindi ko po ikaw na born again na agad, godly ka na nga ngayon. Yes, oo, binago ang ating nature pagdating sa conversion ng tinatawag na born again. Mga kapatid, spiritual renewal. Pero ang pagiging godly pala, mga kapatid, ay hindi nangyayari ng biglaan. Praise the Lord. Hindi yung binautismo ka paglubog mo. Amen. Godly ka na ng lubos. Praise the Lord. Amen? Hindi pagkagising mo sa umaga, uy, godly na ako. Praise the Lord. Amen? Hindi ganoon. May principles po na dapat makita natin, masundan natin ang the principles of godliness. Meron siyang prinsipyo na sinusundan ang pagiging godly. Hindi mo yan makukuha lang sa dasal. Amen? Amen. Lord, gusto kong maging godly. No, mga kapatid. May principles na dapat gawin para ka maging godly. Amen? Sabi nga rito, the principles of training godliness, mga kapatid. Number 1, training in godliness, praise the Lord, sa ating PowerPoint, is a personal responsibility. Amen? It is personal responsibility. Kaya nga sabi nito ni Paul, train yourself. Amen? Sanayin ninyo ang inyong sarili na maging makadiyos. Amen? Hindi niya sinabi na humanap kayo ng trainer, mga kapatid, ng leon. Mga tatay daw, trainer. May trainer ng leon. Mga leon daw tayo ang trainer, yung misis natin. Hindi sinabi rito, mga kapatid, na humanap daw kayo ng mga trainer. Amen. It is a personal responsibility like an athlete. Amen. First and foremost, mga kapatid, we must do it by ourselves. By yourselves. Nobody can do it for you. Amen? Walang pwedeng gumawa nito sa'yo. Hindi ang pastor, hindi lang ang Diyos. Meron ang unang puuna ng Diyos, yung kanyang spirit through born again Christian. Amen? Praise God. Nakuha niyo, mga kapatid? Pero yung pagiging godliness, amen, sa Tagalog yan, ano? Mga kapatid, makadiyos, amen, ay hindi pwedeng gawin ng Diyos para sa iyo yan ng buo. Meron siyang puunan. Through born again o conversion natin, pagiging born again, mga kapatid, meron na tayong kapangyarihan. Binigyan tayo ng kapangyarihan na sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3. You have, sabi nito, this is the divine power has granted to us to everything pertaining into life and to godliness. Ito na. Meron na siyang puunan sa atin yung espiritu niya. Amen. Binigay niya na yan. At yung espiritu na yun, mga kapatid, yun ang magtutulak sa atin at magbibigay sa atin ng kalakasan para daw maabot natin yung pagiging makadiyos. Dahil hindi natin kaya maging makadiyos sa sarili natin. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng espiritu ng Panginoon. Amen! That's the secret, mga kapatid. Amen? Ng kapangyarihan ng work ng Holy Spirit. Amen? Yan ang gawa ng banal na Espiritu. Maraming mga tatay, expert, pagdating sa kanilang mga profession. Masasabi natin kung tawagin dalubhasa, eka nga. Amen? Maraming tinatanggap na award sa kanilang mga work, opisina, sa kanilang mga, kung ano man ang kanilang mga tinatawag na profesyon, mga kapatid. Pero ang nakalulungkot, nakakalimutan nilang i-achieve o abutin ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagiging makadiyos. Amen? So wag nating kalimutan, mga kapatid, ang ating pagiging agresibo para maabot ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Amen?
Pero minsan nakakalimutan natin ang mas mahalagang bagay, ang pagiging makadiyos. Praise the Lord. Training in godliness is a personal responsibility. Tandaan po natin yan. Hindi po yung trabaho ng pastor lang. Ang pastor mangangaral, yes. Praise God, for the perfecting of the saints, for edification of the body of church. Amen. But meron tayong bahagi na gagawin sa sarili natin, mga kapatid, para maabot natin yung pagiging makadiyos. Number 2, training should be toward growth. Growth for what? Growth for godliness. Amen. Mga tatay, nakakamangha, nakakatuwa, maraming well-trained na tatay. Sinanay ang kanilang sarili sa pagtuturo, pangangaral, amen, sa ministry, sa awitin, minsan sa pagiging magaling na musician, mga kapatid. This is not bad, sabi nga mga kapatid, but this is not good enough. Amen? Meron pong kulang. Amen. Kailangan sanayin din natin ang ating sarili na maging makadiyos. Amen? Amen. Ang pagiging abala, mga kapatid, ay hindi po nangangahulugan na makadiyos ka na. Ang laman, ang pagiging laman ng simbahan ay hindi po ibig sabihin, mga kapatid, makadiyos ka na. Mga kapatid, hindi po pwedeng magkaiba po ang ministry sa pagiging godly. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hindi ko mo makamag yung trabaho sa simbahan. Amen? Lagi kong pinag-MC ni Pastor. Praise God. Sinesend pag kami mga bagay na hindi niya mapuntahan. Praise the Lord. Funeral service, ikaw ipapadala. Magpalayas ang demonyo. Amen? Dahil ang pastor ay busy. Pero hindi na nangangahulugang godly ka na. Dahil nasa ministry ka. Mga kapatid, marami yung nasa ministry, walang godliness. Bakit tahimik kayo? Praise the Lord. Number 3, training is basic necessity. Pag sinabing training, praise the Lord, anong ibig sabihin? Pagka sinabing training, sabi ng Timothy, train yourself to be godly. Sanayin mo ang sarili mo. Ano ang pumapasok sa isip natin pag sinabing pagsasana? Walang iba kundi salitang commitment. Amen? Hindi ka masasanay sa anumang bagay na gusto mo pag hindi ka committed. Amen? We need to be committed, mga kapatid. Commitment is very costly, sabi nga, in terms of time and effort. Bibigyan mo yan ng panahon. Bibigyan mo yan ng oras, mga kapatid. Paano mo magagawa ang godliness? Amen? Kung darating ka sa simbahan, patapos na si pastor. Praise the Lord. At sasabihin mo kay pastor, Pastor, salamat nakaatin ako kay. May lakad talaga ako. Hindi ko pa rin matatapos ang altar calling. Kasi may lakad ako. Parang ang gumawa ng liham na walang head. Di ba ang liham may head, may body, may feet? Amen? Parang ang gumawa ng liham, mga kapatid, na walang ulo, walang paa. May mararating ba yun? Walang ulo, walang paa eh. Kaya mga kapatid, sayang naman ang ating buhay kung hindi natin maigugol sa tinatawag na godliness. Amen? If you are here today, sabi nga, saved and redeemed. Amen? Sabi dito, mga kapatid, we are saved for the purpose of godliness. Niligtas ka ng Diyos, tayong lahat, dahil sa kadahilanan ng pagiging makadiyos. Gusto niyang ibalik yung nawala sa atin doon sa Garden of Eden na kinuha ni Satanas. Inalis ni Satanas sa tao. Image of God. Amen. Kaya nga sabi rito, mga kapatid, commitment is very costly in terms of time and effort. Amen. But we need commitment. Amen. Godliness, there is a price for godliness, mga kapatid. Amen.
Godliness is never, sabi nga mga kapatid, is never on sale. Amen? Hindi pinamimigay ang godliness. Hindi yan mga kapatid parang tindahan na okay, babaratin mo tapos sasabihin na, hindi na lang yan. Isang tumpok niyan ay 100 na lang. Mga kapatid, hindi ganun ang godliness mga kapatid. We need to pay the price. Amen. Amen. Pagsusumikapan mo, sabi nga, sabi ni David mga kapatid, Psalm 63 verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw nga ang hangat para ako tuyong lupa na tubig, no? Na ang isang lunas. Napakamakata ng pagkasulat ni David, mga kapatid. Para yung kantang As the Deer Panted for the Water. Amen? Nararamdaman ba natin yun, mga kapatid, sa buhay natin? Na para tayong tuyong lupa. Amen? Nararamdaman ba natin ang paghahanap sa Diyos ay katulad na sinasabi ni David, na ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ako'y uhaw, ang kaluluwa ko. Amen? Mga kapatid, sa totoo lang, nararamdaman natin yan, pero ini-ignore natin yan. Ang ating kaluluwa ay uhaw. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang sabi ng Bible. Amen? Nararamdaman natin mga kapatid, ang ating kaluluwa ay parang isang tuyong lupa. Amen? Nang parang kang halaman na dahon na lantang-lanta na. Pero ayaw mong gawa ng paraan. Minsan naghihingalo na yung kaluluwa mo. Ayaw mo pang gawa ng paraan na magkaroon ng muling sigla at kalakasan, mga kapatid. Handaan natin, nangungusap yung kaluluwa mo nang nagsasalita sa iyo. Kailangan ko to. Kailangan ko ang salita ng Diyos. Kailangan ko ang Espiritu ng Panginoon. Huwag mo ipagpalit yan, mga kapatid. Amen. Sa pagsasanay panlabas, sa tagumpay ng panlabas, mga kapatid. Sunday Christian is not enough, mga kapatid. Ang ating number 1 coach sa ating buhay bilang mananampalataya, amen, walang iba kundi ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Nandiyan din ang pastor, mga kapatid. Nandiyan din ang ating mga elder na nagbabantay sa ating kaluluwa. But our number 1 coach ay walang iba kundi ang Espiritu ng ating Panginoon na dapat natin, mga kapatid, sundin. Dapat natin pakinggan ang tinig ng banal na Espiritu. Sabi nga, quench not the Holy Spirit. Huwag niyong bighatiin ang Espiritu ng Diyos. Amen? Ephesians chapter 4 verse 30. Nangungusap ang banal na Espiritu, mga kapatid, araw-araw sa buhay natin, lalo ng mga tatay. Dahil ang mga tatay ay masyado pong busy. Amen? Maraming mga ginagawa. Praise the Lord. Busy, mga kapatid. But sabi nga, training is the most important aspect of Christian victory. Amen? We need training. What is mean by training? Ang sabi po ni Timothy, mga kapatid, training means to form by instruction. Amen? By discipline or drill. To teach us, to make us fit or qualified. That's the meaning of training. Amen? Godliness, sabi nga, ay hindi mangyayari ng overnight sa buhay natin, mga kapatid. Ang kabanalan po ay hindi po mangyayari instant. Dahil nasanay tayo ng instant sa ating panahon ngayon. Pero pagdating sa godliness, hindi pwede yan. Amen? Kailangan trabahuin mo yan sa buhay mo. Kaya ako'y natutuwa na may mga tatay ngayon dito, praise God, na uhaw sa pananawan na pagiging maka-Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ang ating by nature, you will define by nature. Say amen. By your appetite, sabi nga. Tingnan niyo yung baboy. Kahit anong gawin mo sa baboy, paliguan mo yan, pabanguan mo yan, patulugin mo yan sa kutsyon. Magtatampisaw sa putik yan pag pinakawalan mo yan. Amen? Ganon din ang aso. Kahit gaano ka-imported yung aso mo,
Mataas na antas ng pagkaaskal. Amen? Praise the Lord. Sabi ni Pastor Rod, bibigyan kita ng aso. Anong klaseng aso yan? Mataas na antas ng pagkaaskal. Praise the Lord. Mataas eh. Kahit gano'ng aganda yan, kahit pinapasyal mo yan sa mall,